pag-asa at saan natin hinuhugot ang ating pag-asa kapag ka ang buhay natin walang kapag-apag-asa. Darating na wala nang magkakasakit. May isang araw na darating na wala nang lumpo, wala nang pilay. Kaibigan, kapag ka po nangangaral at tagapagturo sa inyo, ang paliwanag, bahala na yan. Basta't meron ka namang isa sa 7, naiintindihan. Anong balik tayo sa ating Panginoong Diyos? Tatanggapin niya tayo. Hindi niya tayo tataboy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po ng marami sa muli ninyong pagdating ngayong gabi. At tayo po ay isang gabi na lamang ang layo sa ating pagtatapos. Salamat sapagkat napakabuti ng Panginoon na ngayon ay huli o ito yung sumusunod sa huling gabi ng ating pagpupulong. Salamat po sa ating mga taga-subaybay via web at salamat po sa mga sumusubaybay sa telebisyon. Ang amin pong malalim na dalangin sa ating Panginoong Diyos na way naging pagpapala sa inyong mga spiritual na buhay kahit na kakaunti ang ating mga pag-aaral sa gabi-gabi. Pinapag-aralan pa rin natin ang tanging pag-asa at sa gabing ito ay pag-aaralan natin ang handog ng umaasa. Ang tema natin ngayong gabi ay isang mahalagang tema sa banal na kasulatan sapagkat itong ating tema ay tumutukoy sa pagpapanibagong buhay. Ilan dito sa atin sa gabing ito at sa ating mga ginigiliw na mga taga-subaybay ang hindi nakagawa ng pagkakamali? Ulitin ko po ang aking tanong alang-alang sa inyong pakikinig. Ilan sa ating mga taga-subaybay at ilan ang nandito sa ating kongregasyon ngayong gabi ang hindi nakagawa ng pagkakamali? Ultimo, maliliit na mga bata ay nakakagawa ng pagkakamali. Nanabat sa gabing ito kapag iyong tanong na iyon ay humarap sa atin at sasagutin natin ng tapat sa ating mga puso, aaminin natin na sa araw lang na ito, nakaisip tayo ng pagkakamali, nakagawa tayo ng pagkakamali o dili kaya naman ay mayroon tayong nasabing mga bagay na mali. How we wish na palagi lamang tayong mga maliliit na mga bata at mga baby, mga inosente at malayo doon sa masamang mga pag-iisip at mga masamang mga pag-uugali. Naalala nyo ba nung mga panahon na kayo'y inosente pa sa mundo? Yung mga panahon na hindi mo iniisip yung mga bagay na mali o dili kaya naman ay nagpapanukala ng mga bagay na mali. Noong tayo ay mga maliliit pat munting mga sanggol. Ngunit habang tayo'y lumalaki, ay dahan-dahang naiipon ang mga nagagawa nating mga pagkakamali. Sana mabuti na palagi tayong inosente, ngunit hindi gayon. Lumalaki ng lumalaki hanggang tayo ay tumanda at hanggang tayo ay ilubog sa hukay, 6 feet below the ground, hanggang tayo ay lubusang mamatay. Kung gano'n na tayo'y nabuhay sa pagkakasala, at maaaring bukas may mga tao pa rin na maaaring magkasala, ano ang solusyon ng ating Panginoong Diyos sa buhay nating itong batbat at nabahiran ng napakaraming mga kasalanan? Sa gabing ito, yan ang ating pag-aaralan sa pamagitan ng ating temang kapanganakang muli, ang handog ng umaasa. Pag-aaralan natin ang 4 na bahagi. Una ay ang pagtatagubilin, pangalawa ay ang pangangailangan, pangatlo ay ang pamamaraan, at ang pang-4 ay ang patutunguhan ng ating kapanganakang maguli sa ating Panginoong Diyos. Una, pag-aaralan natin ang pagtatagubilin. Nang ang ating Panginoong Jesus, sangayon sa banal na kasulatan, nang siya sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 1, bago siya pumaitaas, ay nagbilin siya sa kanyang mga alagad kung ano ang dapat nilang gawin samantalang sila ay maiiwan dito sa lupa at ating Panginoong Jesus ay nandoon sa langit. Sa ating mga tao, mahalagang mahalaga yung mga huling habilin. Kapag sinabing huling habilin, halimbawa kayo, bago kayo umalis ng bahay, may mga bagay kayong inihahabilin sa inyong mga maiiwan sa bahay. Sapagkat yung mga bagay na ihahabilin mo sa maiiwan sa bahay ay lubhang mahalaga. Kagaya ng dapat yung damit kapag umulan o dili kaya naman ay yung gas stove. Ang ating Panginoong Jesus, bago siya umalis dito sa lupa, ay meron din siyang mga panghuling tagubilin sa kanyang mga alagad. Sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 28, talatang 19, ganito ang sabi niya na panghuli, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng
Espiritu Santo. Ito ang unang bahagi ng ating pag-aaral. Ang pagbabautismo ay itinagubilin, inihabilin ng ating Panginoong Hesus mismo sa mga alagad. At ito ay para sa lahat ng angkan, wika at bayan na mapangangaralan nila, sila ay kailangang mabautismuhan. Ito pa ang isang tagubilin sa Marcos 16:15, kaparalel na talata. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Yung paghahabilin ng ating Panginoong Hesus na ang mga taong sumasampalataya ay dapat mabautismuhan ay inulit sa aklat ni San Marcos. Sa banal na kasulatan, ang mga bagay na inuulit ay mahalaga. At ang bagay na ito na inulit ng mga habilin ng ating Panginoon ay lubhang mahalaga. Sabi sa 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay siyang, ano daw po ang mangyayari? Sa sumampalataya at mabautismuhan, siya ay maliligtas. Datapot ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kaibigan, ikaw ay mayroong pagkakataon na maaaring sumampalataya o hindi sumampalataya sa ating Panginoon. Tayo lagi ang pumipili kung ano ang ating gagawin. Wala pong namimilit sa pananampalataya. Kayo ang magpapasya. Ngunit ang inyong mga pagpapasya ay mayroong mga nakapalibot na mga pananagutan. Pwede niyong piliing hindi sumimba, hindi manalangin, hindi mag-aral ng salita ng Diyos. Kayo ang pipili nun. Huwag kayong maninisi ng ibang tao pag hindi kayo nakasimba, pag hindi kayo nakapanalangin, pag hindi kayo nakasampalataya. Huwag kayong maninisi ng kahit na sinong nasa iglesia kapag ang inyong buhay pananampalataya ay nagkawindang-windang. Ikaw ang nagpapasya kung ano ang iyong gagawin sa iyong buhay pananampalataya. Ang pananampalataya at ang pagbabautismo ay ating pinipili. Ang pumipili na sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Ang pumipili na siya ay sumampalataya o dili kayo naman hindi sumasampalataya at hindi nagpapabautismo, maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan at sana po ipalubugin ninyo sa inyong mga puso. Uulitin ko po yung talata. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Pipili kayo ngayon doon sa kaligtasan at sa kaparusahan. Sa buhay na walang hanggan at saka sa pagkapahamak. Alam ko pong kayo'y matalino at pipiliin ninyo ang mabuti sa inyo. Sa ilog ng Jordan, bahagi ng pagtatagubili ng ating Panginoong Hesus, binanggit sa banal na kasulatan na si Juan Bautista ay nagbabautismo doon sa ilog ng Jordan. Siya ay nangangaral sa mga tao ng pagsisisi at ang ipinapangaral niya ay magbalik loob kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Magsisi nga kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na. At doon sa ilog ng Jordan, ang ating Panginoong Hesus mismo, sangayon sa Mateo 3:13, ay ganito, na magkagayna paroon si Jesus sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Nasaan po tayong bahagi ng pag-aaral? Pagtatagubilin. Inihabilin ng Panginoon at hindi lamang niya inihabilin na ang tao ay mabautismuhan. Siya mismo ay nag-iwan ng halimbawa na siya mismo ay nabautismuhan. Ang sabi sa Mateo Kapitulo 3, ang talata ay masusumpungan natin sa 14, Mateo 3:14, ganito po sabi ng banal na kasulatan. Datapwat, ibig siyang sansalain ni Juan na sinasabi, kinakailangan ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin. Ang kanyang pinsang buo na si Juan ay sinasansala siya. Pinipigilan sapagkat alam niya na ang Panginoong Hesus ay wala namang pangangailangan na mabautismuhan. Wala namang pangangailangan sapagkat yung pagbautismo ay pangangailangan ng mga taong may kasalanan. At ang ating Panginoong Hesus, sabi ni Juan, ako dapat ang bautismuhan mo. Wala kang pangangailangan na ikaw ay mabautismuhan. Ano ang tanging dahilan ng ating Panginoong Hesus? Bakit siya nagpabautismo? Ang sabi sa Mateo 3, ang talata ay 15, ay ganito po. Datapwat pagsagot ni Hesus ay sinabi sa kanya, payagan mo na ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran nang magkagayoy pinayagan niya siya. Nakabold po yung sabi ng Panginoon na tanging dahilan niya kung bakit siya nagpapabautismo. Ganyan ang nararapat sa atin. Ang pagganap ng buong
katuwiran. Ang pagpapabautismo po ay pagganap ng buong katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Kaya pumayag si Juan at itong ating Panginoong Jesus ay binautismuhan niya doon sa ilog ng Jordan. Ang ating Panginoon ay ang ating halimbawa at siya ay nag-iwan sa atin ng halimbawa na hindi tayo dapat magdalawang isip sa tinatawag nating pagpapabautismo. Sa sumunod na talata nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito nangabuksan sa kanya ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Ano ang ginawa nung kalapati na Espiritu ng Diyos na lumapag sa kanya? Sabi sa 17, narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ito ang bukang bibig na nasa langit sa panahon ng mga tao ay nagpapasakop sa Panginoon sa pamagitan ng pagbabautismo. Ang Ama ay nalulugod sa kanyang mga anak na gumaganap ng buong katungkulan nating mga tao. Bakit mahalaga ang pagtatagubiling ito ng ating Panginoong Jesus? Ang sabi sa unang Pedro, Kapitulo 2, ang talata sabi ng banal na kasulatan. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Ang ating Panginoon, yung pinakabuhay niya, pinaka-pattern natin, pinaka-halimbawa natin o pinaka-gayahan natin. Ano ang iniwan niyang halimbawa o tagbilin? Siya ay nagpabautismo. Nagpabautismo ang ating Panginoon. Bukod sa inihabilin niya, nag-iwan siya mismo ng halimbawa. Kasi ganito po yan mga kapatid ko ha, tigil muna kayo pag-iisip sandali at sa ating mga taga-subaybay. Paniniwalaan mo ba ang isang tao na nagsasabing dapat mong gawin ang isang bagay tapos siya mismo ang hindi gumagawa? Come on, be honest. Well, sabi niya, dapat nagtututbrush ka. Kasi pag nagtututbrush, sira yung ngipin mo. Tapos mabango yung hininga mo, hindi ka nakaka-offend. Tapos kung nagtututbrush ka, hindi masisira yung mga ngipin mo, maganda ka pa, with smile. O, diba? Pag nag-smile ka, tsaka pag nagsalita ka, hindi lumalabas yung hangin dyan sa bibig mo. Tapos yung nagsasabi sa'yo na, dapat nagtututbrush ka, hindi siya nagtututbrush, maniniwala ka sa kanya. Ba, sabi niya, kumain ka ng gulay, kasi ang gulay maganda para sa iyan eh. Alam mo, strong ka, healthy ka. Tapos alam mo, yung colon mo malilinis yan. Tapos malayo ka sa mga sakit sa bituka. Oo, maganda yan. Tapos nakain ng gulay, maniniwala ka? Naiinis ka pa eh. Ikaw nga, hindi ko makain eh, pakakainin mo pa ako. Mga kaibigan, mga kapatid, mga taga-subaybay, ang ating Panginoong Jesus ay hindi lamang basta nagsasabi o nagpapaalala o nag-uutos. Kanyang iniwang halimbawa na ginawa niya mismo ang pagpapabautismo. Mga kaibigan ko, yan ang tagubilin ng ating Panginoong Jesus. Sa kapanganakang muli, itinagubilin ng Panginoon, ginawa niya ang kanyang tagubilin. Pangalawa, bakit kailangan tayong mabautismuhan? Pag-aaralan natin ang ating pangangailangan na mabautismuhan. Baka sakaling mayroon tayong taga-subaybay o mayroon tayong mga kapatid o kaibigan sa ating bulwagan ngayong gabi na hindi na nadaramang, hindi ko kailangan yan. Para sa kanila lang yan. Pakinggan niyo po ang sabi sa banal na kasulatan sa Isaiah 64, ang talata po ay masusumpungan sa talatang 6. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Kung naalaala nyo pa nang ako'y nagsisimula kanina ay tinanong ko po kayo, sino dito ang walang kasalanan? Meron ho ba? Wala. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala nga at di nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Tayo daw sa ating kalikasan, sa ating mga pag-iisip ay mga bulok. At yung ating katuwiran, kung meron man, ay kagaya ng isang basahang marumi. Kaibigan, wag ho kayong magugulat. Yung basahang marumi na tinutukoy dito sa Isaiah 64:6
ay ang tela na ginagamit ng mga babae noong unang panahon kapag sila ay may buwa ng dalaw. Noon naman kasi hindi naman uso yung pampers o yung mga whisper, yung mga ginagamit ng mga babae ngayon. Gaano kadumi ang basahang madumi na tinutukoy sa banal na kasulatan. Ang tawag pa nga doon, nakakarimarim. Yan daw ang ating katuwiran. Kaya pagsasabihin mo, ako, pastor, hindi naman ako nakakaagrabyado ng aking kapwa. Pamilyar ba sa inyo ang ganyan mga katuwiran? Wala naman akong ginagawang masama. Hindi. May likas tayong kasamaan sa ating mga sarili na nangangailangang linisin ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng pagbabautismo. Bakit natin kailangang mabautismuhan? Sabi sa Juan, Kapitulo 3, talatang 3, kausap niya si Nicodemos. Sabi niya, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay maipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Bakit kailangan natin na makaranas ng pagbabautismo? Sapagkat tanging sa paraan ng pagkapanganak na muli, doon natin makikita ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Sabi ni Nicodemo sa talatang 4, paanong may panganganak ang tao na maguli kung siya ay matanda na? O nga naman, ano ho? Malaki ka na masyado. Ano ba? Sabi niya, makapapasok ba siyang makalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Papasok ba sa tiyan ng nanay at saka tayo ipanganganak muli? Ang sabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y maipanganak sa tubig at sa espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Tayong mga tao na ipinanganak na mga laman, ang sumunod sa talatang 6 ay laman nga. Datapot ang espiritu ay espiritu nga. Kaya kailangan tayong ipanganak muli. Ipanganak muli kasi na ipanganak na tayo. Pero ipapanganak muli, hindi na sa laman, kundi sa tubig at sa espiritu. Hindi lamang po tayo binabautismuhan sa pamagitan ng tubig. Pwede kang mag-swimming araw-araw at bautismuhan ka araw-araw. Pero kung wala ang kapangyarihan ng banal na espiritu, walang magic sa tubig, walang magic sa baptismal pool, walang magic sa ilog. Nandoon sa ating espiritu ng pagpapasakop, ang binibinyagan din sa atin yung ating espiritu. Kaya mabuti kapag lulusong ang sinumang tao sa tubig, hindi lamang siya nagsuswimming sa tubig. Ipinapasakop din ang kanyang espiritu sa banal na espiritu. At doon mo matitikman at mararanasan ang pagkapanganak na muli. Sa Gawa 2:38, bakit kailangan nating mabautismuhan? Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Gawa 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad sa inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu. Ang sino mang nagnanais sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ay imposible, ulitin ko po, imposible na makasunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos maliban na nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ni ang maunawaan ng salita ng Diyos ay imposible maliban na ang Espiritu ng Diyos ang magpaliwanag o magpaunawa sa atin ng mga bagay na ito. Sangayon yan sa 1 Korinto Kapitulo 2, talatang 11, patuloy hanggang 13, yung mga bagay na makalangit, naunawaan lamang ng mga bagay ng langit, at yung mga bagay na espiritual ay naunawaan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya kung nais nating sumunod sa Panginoon, kailangan na mapatawad ng ating mga kasalanan at tanggapin natin ang banal na Espiritu. Magtatanong po ulit ako at tahimik kayong sumagot sa inyong mga pagkakaupo. Kaya ba minsan nagtataka kayo, nakakakita kayo ng mga bautismadong tao, pero parang walang Espiritu? Nakakita kayo ng ganon? Nakakita na ng mga Kristiyano na parang wala namang Espiritu. Kaya kailangan pag nababautismuhan, hindi lamang tubig. Kasi araw-araw pwede kang gumamit ng tubig at maligo sa pamamagitan ng tubig. Mga kapatid ko at mga taga-subaybay, kailangan pinasasakop ang Espiritu natin sa ating Panginoong Diyos. At kung tayo mabautismuhan ay pinasakop ang Espiritu sa Panginoon, tatanggap naman tayo ng kaloob ng Espiritu Santo. Ano ang kaloob ng Espiritu Santo? Galatias 5:22. Pag-ibig, kapayapaan, kagandahang loob, pagpapainuhod,
kabutihan, kaamuan, kapatid kong nabautismuhan. Yun, tayo nabautismuhan, binibigay ng Diyos. Marami pa rin magagalitin, walang pag-ibig, mataas ang loob. Marami kayong makikitang ganyan. Mabuti yung mabautismuhan tayo ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Roma 6:3. Hindi ba ganinyo nalalaman na tayo nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga ay nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan sa kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong. Bakit kailangan nating mabautismuhan? Sapagkat maliban ang sabi ni San Pablo na tayo'y mamatay na muli, mamatay yung datihang pagkatao, saka lamang tayo makakalakad sa panibagong buhay. May mga nagsasabi na, Pastor, hindi pa po ako handang magpabautismo, magpapakabait muna ako. Brad, sister, mali. Labas sa kamatayan ng datihan nating pagkatao, labas sa kamatayan ng pagkatao nating masama, hindi tayo makakalakad sa panibagong buhay. Paano natin ilalarawan iyan? Halimbawa, meron kayong baso. Tapos, yung basong yan, puno ng buhangin. Pipicture nyo na sa inyong mga isip, isang baso puno ng buhangin. Okay. Ngayon, yung baso na puno ng buhangin, lagyan natin ng tubig. Isang pitsil na tubig. Napipicture nyo na, nilalagyan na natin ng tubig. Alright, ano nangyayari sa tubig natin? Come on, ano nangyayari? Naapaw, no? Hindi napasok ang tubig. Napasok ba? Hindi. Bakit? Puno ng buhangin. Sige. Ulit. Itaktak natin yung buhangin, linisin natin ng kaunti, lagyan natin ng tubig. Pagkatapos itaktak ulit natin, malinis na yung baso. Subukan natin ngayon lagyan ng tubig ulit. Alright. Anong nangyayari sa tubig natin? Napupuno. Oops! Tama na! Puno na! Bakit nakapasok ngayon yung tubig? Wala kasing laman. Ang ating mga pagkatao kapag ka punong-puno ng kabulukan, punong-puno ng datihang pagkatao hanggang hindi na mamatay. Yung dati, dapat patay na yan. At para doon sa mga nabautismang nandito ngayong gabi, dapat patay ka na. Si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. At sino man nagpapabautismo sa ngalan ng Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tatanggapin natin ang dalisay, maliwanag, totoong aral na namamatay ang datihang pagkatao at saka pa lamang tayo nakakalakad saan? Panibagong. And you wonder sa ating mga iglesia at sa ating mga taga-subaybay, maraming nabautismuhan at doon sa magpapabautismo, ito'y aking babala sa inyo. Ang pagpapabautismo, nagbibigay ng kapangyarihan, hindi lamang mapatawad ka sa kasalanan, hindi lamang maiwanan yung mga dating kasalanan, hindi lamang mawala sa iyo ang mga karumihan. Tinatawagan naman tayong lumakad saan? Sa panibagong buhay. Bakit natin kailangan na mabautismuhan? Dahil sa mga talatang yan sinasabing, hindi tayo makakalakad sa panibagong buhay, maliban na tayo ay mabautismuhan. Kailangang mamatay ang ating datihang pagkatao. Malibing ang ating datihang pagkatao. At kung paanong si Kristo ay binuhay na maguli, ay mabuhay naman ang bagong pagkatao sa ating mga sarili. Do you say amen? Okay, mukhang nabubuhay ang inyong mga espiritu, mga kapatid ko. Sa banal na kasulatan, isa pang pangangailangan kung bakit tayo dapat mabautismuhan ay si Felipe, nagpe-pray siya, nananalangin siyang ganyan. Tapos, habang siya'y nananalangin, dinala siya ng Espiritu sa isang bating na nagbabasa ng ilang bahagi ng kasulatan ni Propeta Isaias. Ito ay masusumpungan natin sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 8, ang talata ay 35. Ito po ang sabi sa banal na kasulatan. At binuka ni Felipe ang kanyang bibig, at pagpapasimula sa kasulatang ito, ay ipinangaral sa kanya si Jesus. One time lang po ito na nag-Bible study. One time, ipinangaral doon sa bating ang ating Panginoong Jesus. Sa talatang 38 o 36, at sa pagpapatuloy sa daan ay nagsititing sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahadlang upang ako'y mabautismuhan?
Ano ang maaring makahadlang para ang isang tao ay mabautismuhan? Ano ang kailangan? Sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Ano po ang kailangan bago ang isang tao ay mabautismuhan? May mga nagsasabi na, saka na lang po kasi po hindi ko pa ho alam lahat. Sister, sasabihin ko po sa inyo, ako po ay nagministro na ng 5 taon sa seminaryo at hanggang ngayon po ay nag-aaral. Hindi po ako maglalakas loob na sabihin sa inyong alam ko na ang lahat. Sapagkat hindi darating ang panahon na masasabi nating alam na natin ang lahat. Tama ho ba? Ano lang ang kailangan mong malaman? Malaman mo na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Pagka ikaw ay nagpapabautismo, tinatanggap mo si Jesucristo bilang anak ng Diyos, bilang tagapagligtas. Yun lang ang kailangan mong malaman. Maaari ka nang mabautismuhan. Susunod ang patuloy na pag-aaral, pagtanggap ng mga katotohanan na ipinapangaral sa banal na kasulatan. Kaya naman, ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig. Si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. Sangayon sa Gawa, Kapitulo 8, talatang 38. Masyadong matagal na ho. Kapwa agad sila lumusong. Hindi na ho pinatagal. Alam niyo kung bakit hindi dapat pinatatagal ang pagpapabautismo? Kasi nga, pagka hindi ka nabautismuhan ng tama, paglulubog sa tubig, mamaya-maya, pag-aaralan natin yung pamamaraan, hindi ka makakakita ng kaharian ng Diyos. Eh yung ba, pagpapaliban mo? May mga bagay sa buhay na hindi natin pinagpapaliban, di ba? Kamukha ng, halimbawa, may kailangan kang gawin sa bangko o di ka papaparusahan ka kapag hindi mo nagawa. Hindi natin pinagpapaliban yon. Ating itinatabi ang lahat ng ating mga appointments o mga kabalaan. Mas mahalaga sa atin o prioridad natin ang buhay at kamatayan. Pagka may mga ospital, ano ka ba? Magpapa-makeup ka pa ba o pupunta ka pa ba sa parlor? Hindi na. Nililimot natin ang lahat sapagkat mahalaga sa atin ang ating buhay. Ganon din sa pagpapabautismo. Ito'y buhay na walang hanggan o di kaya na may kamatayang walang hanggan. Kaya yung bating sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay binautismuhan ni Felipe at siya'y magalak na tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Una, sa bautismo, kailangan ng pagtatagubilin, sinabi ng Panginoong Jesus. Pangangailangan sapagkat tayo marumi, tayo makasalanan, hindi natin maililigtas ang ating sarili. Pangatlong, bahagi ng ating pag-aaral ngayong gabi, at ito'y pangalawa sa huli, pamamaraan ng pagbabautismo ay atin namang susunod na pag-aaralan. Ano ang pamamaraan ng pagkapanganak na muli, mga kapatid ko? Ang ibig sabihin ng binyag sa banal na kasulatan ay baptizo, yung orihinal na salita. Ang ibig sabihin ay paglulubog, ilulubog sa tubig. Yan ang pagbibinyag. Kaya baka sabihin niyo po, ay pastor, nabinyagan na po ako nung maliit pa ako. Baka po ang binyag na nangyari sa inyo ay hindi paraan ng banal na kasulatan. Ang paraan ng banal na kasulatan ay ilulubog. Ito po ang sabi sa Juan 3:23. At bumabautismo rin naman si Juan sa Eno na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig at sila'y nagsisipa roon at nangabautismuhan. Itong si Juan ay bumabautismo saan? Sa ilog, sa Eno na malapit sa Salim, dahil doon ay maraming tubig. Pagka binabautismuhan, dahil inilulubog, kailangan ng maraming tubig. Ang paraan ng banal na kasulatan kung paano binabautismuhan ng mga tao, baka sabihin nila, baka pwede na din po yun. Pwede na din po siguro yun, tinatanggap na ng Diyos. Kagaya ng pag-iisip natin, tinatanggap niya yung ibang iniisip natin na hindi naman niya sinabi. Sabi sa Efeso 4:5, may isang Panginoon, isang pananampalataya, ilang pong bautismo? Isang bautismo. Iisang pamamaraan ng bautismo ang kinikilala ng banal na kasulatan. Ito ay pagbabautismo sa pamamagitan ng paglulubog sa ilalim ng tubig. Sa nakalipas na mga siglo, kahit po ang mga Romano Katoliko, ang Roman Catholic Church, ay binabautismuhan nila ang kanilang mga kapananampalataya sa pamamagitan ng paglulubog. Halimbawa po, ito ay sa unang siglo na simbahan sa Philippi. Ito naman po ay isang larawan sa isang baptistry sa Rome o baptismal pool sa Rome. Kita niyo po yan? Ganyan po ang nakalagay. Ito naman po ay isa sa mga baptistry dito dati sa Metro Manila. Ganyan pa rin. May ganyan.
Sa Cappadocia, sa Turkey, ay ganito po ang inyong makikita sa isang baptismal pool din ng mga Roman Catholic Church ng mga kaibigan natin. Ito ay isang ding kuha ng baptismal pool ng mga Catholic Church. Ito talaga inilulubog ang lahat ng binabautismuhan dahil yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ay bautismo naman ng Rusong hari na si Vladimir the Great. Si Vladimir the Great. Paano siya binautismuhan? Inilulubog din siya. Inilulubog din siya nang siya ay binabautismuhan. At ang nagbabautismo po sa kanya ay ang simbahang Katoliko. Sa isang simbahan, mga kapatid ko, sa Germany, ay nakalagay yung fresco yung tinatawag na isang portrait ng mabinyagan ng ating Panginoong Jesus. Nakita nyo ba? Hanggang dibdibang tubig. Sa simbahang Katoliko din po yan. Ibig sabihin, sa nakalipas na mga panahon, sila man din ay naniniwala na dapat binibinyagan sa pamagitan ng paglulubog. Ang sabi sa kasaysayan, sa history of the Christian Church, noon lamang sa konsilyo ng Ravenna ng 1311 Anno Domino, na ang pagwiwisik at ang pagbubuhos ay parehas na tinanggap na kasing balido ng paglulubog sa tubig sa pamagitan ng bautismo. Kailan lamang po? 1311. Sinabi nila na, pwede na din yan. Wisikan lang natin, binyag na yan. Buhusan natin, binyag na din yan. Sino ang nagsabi na wisik at buhos, binyag na? Yung Diyos o yung tao? Yung tao na naman po. Kaya makikita ninyo dito sa atin sa Metro Manila at halos sa buong sanglibutan kung paano binabautismuhan ang tinatawag natin ng mga Kristiyano di umano ng mga bata ay binubuhusan lamang po sa kanilang mga ulo. Makikita nyo po yung mga ganyan sa harap ng simbahan na dyan po itinatapat yung mga sanggol. Binubuhusan na lamang sa ulo o di ka naman ay biniwisikan at di umano ay binyag na. Dito ay may nakuha pa akong isang picture na parang takore yata ito. Takore yung ibinubuhos doon sa ulo noong sanggol. At yun daw ay bautismo na. Hindi po. Ang tunay na pagbabautismo ay hindi sa pamamagitan ng tinatawag nating pagbubuhos o pagwiwisik. Ang bautismo ay sa pamamagitan ng paglulubog. Sapagkat, pagka ba kayo naglilinis, winiwisikan nyo lang yung plato nyo? Platong madumi, palilinisin. O di kaya naman, kapag kayong inyong kotse ay madumi, wisikan lang? Hindi, di ba? Kailangan talagang ilulubog mo. At yung paglilinis sa ating katawan, paglilinis sa ating espiritu, ay hindi noo lang ang nililinis. Buong katawan, ipinapanganak na muli. Hindi lang ulo ang ipinapanganak na muli, kung hindi yung buong pagkatao ay inililibing doon sa tubig at umaahon tayong mga bagong nilalang. Yung pong tubig ay nagsisilbing libingan ng ating lumang pagkatao. Kaya yung pagkalibing ay hindi bahagi lamang ng ating katawan. Dahil ang bautismo ay sumisimbolo sa pagkalibing. Nakakita na ba kayo ng nakalibing na ulo lang ang ibinaon? Tapos sabi nila, libing na yan. Aba, hindi. Kasi kung gano'n na mangyayari, pagpunta nyo sa sementeryo, pag hinanap mo yung tatay mo, nasan ba yung paan ng tatay ko? Nakalabas yun eh. Hindi, di ba? Pagka sinabing nakalibing ay nakabaon, nakalubog, at ang bautismo ay hindi basta pagwiwisik o bahagi ng katawan natin ang nililinis. Ako'y umaasa at nagdarasal habang ako'y nagsasalita na lahat ng nabautismuhan ay nalinis ang buong pagkatao at lahat ng magpapabautismo ay natitiyak ako pagka pinasakop natin ang ating puso at espiritu sa Panginoon, ang buong pagkatao natin ay malilinis. Amen! So yung kapanganakang muli, tagubilin ng Panginoon. Kailangan natin ito. Alam na natin ang pamamaraan sa pamamagitan ng paglulubog. Kaya, sa ating mga taga-subaybay, baka inaakala nyo pong kayo'y nabautismuhan na, ngunit ang pagkabautismo sa inyo o binyag sa inyo ay sa pamagitan ng wisik o ng buhos. May balita po ako sa inyo, hindi pa po talaga kayo nabibinyagan. Hindi pa talaga kayo nababautismuhan. Sapagkat ang pamaraan ay tinuro ng Panginoon ay sa pamamagitan ng paglulubog. Ano ang resulta o patutunguhan kapag tayo'y naipanganak na maguli? Ito ang sabi sa 2 Korinto 5:17. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, ano daw po ang mangyayari? Siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na.
narito, sila'y pawang naging mga bago. Hindi ba gusto natin na isang araw, Lord, sana maging bago akong nilalang, mawala lahat ng aking mga kasalanan, mapatawad mo ulit ako, matanggap mo ako bilang iyong tunay na anak. Ang pagbabautismo ay itong paraan ng Panginoong Diyos para tayo maging bagong nilalang ulit. Ano ang kailangan gawin bago mabautismuhan? Sa Gawa 2:38, binasa na natin kanina, kailangan na tayo ay magsisi. Pagsisihan ang ating mga nagawang mga kasalanan. Aminin natin yung mga pagkukulang natin sa ating kapwa at sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, bukod doon sa pagpapatawad ng kasalanan, tatanggapin din natin ang kaloob ng Espiritu ng Diyos. Pangalawa, kailangan nating manampalataya. Sa Gawa 16:31, sabi ng Apostol Pablo doon sa mga tao, doon sa mga gwardya, doon sa kulungan, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. So kailangan lamang sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Hindi mo kailangang ma-memorize ang Biblia o malaman ng lahat ng aral. Kung ikaw ay nagsisisi, tinatanggap mo ang ating Panginoong Hesus, ang pangatlong hakbang na ay kailangan na ikaw ay magpabautismo. Kaya sa Gawa 22:16, ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, ikaw ay magbautismo. Kaibigan, ang pagpapabautismo ay magandang pagkakataon para makapagbalik loob tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang pagbabautismo ay paraan na inihanda ng Panginoong Diyos para makapagbagong buhay tayo. Huwag kayong tumanggi sa panawagan ng Panginoon sapagkat ito'y paraan na itinalaga ng Panginoon para noon maging tama ang ating relasyon sa Kanya. Pagka tayo nabautismuhan, hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa Kanyang pangalan. Ako po'y nabautismuhan na. At hanggang ngayong gabing ito, hindi ko pinagsisisihan na tinanggap ko sa buhay ko si Jesus. Hindi ko pinagsisisihan at pinagmamalaki ko pa na ang aking tagapagligtas ay ang aking Panginoong Jesus. At nakatitiyak po ako sa gabing ito sa ating mga taga-subaybay at sa ating mga kapatid na nandito sa kapulungan, kung kayo'y magpapabautismo at kung kayo'y nabautismuhan na, hindi nyo pagsisisihan na tinanggap nyo ang ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas. Sabi sa Apokalipsis 3:20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasama niya at siya'y kasalo ko. Kaibigan, ang ating Panginoon tuloy na nananawagan sa iyo sa nakalipas na mga araw, mga buwan at mga taon. Siya'y patuloy na kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Nananawagan. Alam mo, ang mabuting balita, wala siyang dalang susi sa labas. Wala siyang dalang palakol para pilitin niyang pumasok sa iyong puso. Ikaw ang magpapasya na buksan ang pintuan ng iyong puso at patuloyin ng ating Panginoong Jesus, ang ating mairog na pagligtas na tumatawag sa atin buhay. Ang panahon na hindi natin alam, kagaya ng ating mga nakalipas na pag-aaral, hindi natin alam kung bukas buhay pa tayo. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, sa panahong ukol, ikay aking pinakinggan, sa araw ng pagliligtas, kita'y aking sinaklolohan. Narito ang panahong ukol, narito, ngayon, ang araw ng kaligtasan. Huwag po ninyong ipagpabukas ang pagpapasakop sa Panginoon sapagkat ngayon ang panahong ukol. Hindi natin nalalaman ang kinabukasan. Mabuting ngayon pa lang na ibigay na natin ang ating puso sa ating Panginoong Diyos. Sa huling talata, sa Isaiah 55:7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Kaibigan, ito ang panawagan ng ating Panginoong Jesus. Manumbalik tayo sa Kanya at kaaawaan niya tayo at siya'y magpapatawad ng sagana sa atin. Sa buong mundo ay libo-libo at daang libo ang mga taong nababautismuhan sa Africa, sa Europa, sa Australia, Korea, sa United States of America at maging dito mismo sa atin sa Pilipinas. Araw-araw ay mayroong mga tao, libo-libo ang nagpapasakop sa ating Panginoong Jesus. Hindi ka nag-iisa na tatanggap sa ating Panginoong Jesus. Marami ng mga tao na nauna na, kami nauna na, at hanggang ngayon nagpapasalamat kami na tinanggap namin ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng bautismo. Ang bautismo ay paraan ng Diyos para makita natin siya,
paraan ng Diyos para tayo makapagbalik loob, paraan ng Diyos para malinis ang ating maruruming mga sarili. Ito'y paraan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaibigan, ang ating Panginoong Hesus, gusto Kanyang linisin mula sa mga karumihan. Hindi ba't mabuting tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus ngayon, sapagkat Siya pa rin at wala nang iba ang ating tanging pag-asa.